Luzon, Visayas, Mindanao at buong mundo. Ngayon ay Huwebes, October 26, 2023. Ako si Barbie Mulak at ito ang Balitang A to Z. Ilang Pinoy na pauwi sa kanilang mga probinsya. Nagsimula ng bumiyahe para sa barangay elections at undas. Hindi kailangan ng additional travel insurance. Ports Authority, may ilang paalala sa mga ipinagbabawal dalhin at modus ng mga manloloko. Dahil may mga risk profiling tayo di ba? So may mga ibang times na may mga sasabihin na kailangan pa rin magtanggal ng footwear. Naiya, naghihigpit rin sa seguridad ngayong holiday break. Paghuhubad ng sapatos, inire-require pa rin sa mga pasahero. Sa ating Balitang A to Z Sports, kilalanin ang mga nagwaging Pinoy sa larangan ng football at para-chess. At sa showbiz, alamin ang mga nagsipagwagi sa back-to-back pageant finals. Magandang gabi, pambungad sa ating newscast. Nagsimula ng bumiyahe ang ilang Pinoy pauwi sa kanilang mga probinsya para sa barangay elections at undas. Ang Batangas Port may ilang paalala naman ukol sa mga ipinagbabawal dalhin sa barko. Habang pinag-iingat naman ng mga pasahero ukol sa isang modus ng panloloko. May Balitang A to Z si Kim Salinas. Talagang daig ng maagap ang masipag. Hindi pa man kasi weekend, may mga biyahero nang umuwi sa kanilang mga probinsya dito sa Batangas Port. Katulad na lamang ni Jayron na nag-leave na sa trabaho para hindi abutan ng dagsa ng tao kapag sa Sabado pa siya bumiyahe patungong Mindoro. Naisipan ko po kasi mag-leave na ng maaga para po, kasi naisip ko po na by weekend baka po pila na, marami na pong pasahero. Hassle na po sa biyahe. Kaya po, naisipan ko na umaga na kami ng biyahe para po, okay yung biyahe namin, hindi po kami matagalan. Ayon sa Chief Officer ng Calaguas Fastcraft, kaunti pa lamang ang mga pasahero. Katunayan, hindi na puno ang kanilang barko mapa regular or VIP seats man. Baka bukas po ng tanghali po, mga 1 PM po dito magsisimula na yung dagsaan po, pasahero. Kasi alam po natin Friday, tapos uwian po ng mga tao. Kasi basta Friday po dito, nag-uwian ng mga tao, tapos sasabayan pa ng incoming na barangay election, tapos long weekend. Nasa 6,000 pa lamang ang naitatalang pasahero kada araw dito sa Batangas Port, pero inaasahan ng Philippine Ports Authority na sa papalapit na weekend aabot ito ng 20,000 kada araw dahil na rin sa BSKE, sa undas at long weekend. Paalala ngayon ng PPA, ipinagbabawal ang pagpasok ng mga fresh meats o kahit ng mga frozen foods sa naturang port. Nakuha sa isang pasahero ng pamunuan ng port ang may dalang frozen food na longganisa at ito'y hinold ng Bureau of Animal Industry. Paliwanag ng inspection officer mula sa ahensya, meron po tayong African swine, sir. Sa all of the country po. Protected zone lang ang Mimarok. At saka hindi po ito kinukumpiska, hinold lang namin. Bawal po ang confiscation. pipirma lamang ng isang dokumento si pasahero para makuha muli ang na-hold na produkto sa loob lamang ng 24 oras. Habang si Regine, hindi na niya babalikan ang na-hold na 2 bagong kutsilyo na pasalubong niya sana sa kanilang probinsya. Hindi ko po alam na bawal pala dito yung magdala ng kutsilyo. Bumili ako dun sa aking kapatid dahil doon kami tumuloy. Namili kami kagabi. Hindi ko makakalaing bawal dito. Kanina personal na nag-inspeksyon rito si Philippine Ports Authority General Manager J. Daniel Santiago. Ito'y para tiyakin na maayos ang takbo ng operasyon ng naturang pantalan bago ang inaasahang dagsa ng mga biyahero. Babala ngayon ni GM Santiago sa mga pasahero huwag magpapaloko sa modus na namimilit magbenta ng insurance para makasakay ng barko. Hindi kailangan ng additional travel insurance. Kasi pag bumiyahe sila doon sa barko, covered na sila ng common carrier insurance ng barko. Ayon sa PPA, may mga reports na ng ilang first-timers na naloko rito noon. May mga nahuli na dati at napatigil na. But nagkakaroon kasi ng challenge ko minsan dahil may mga kaukulang pinapakitang business permits yung mga
yung mga nagbebenta. May mga nahuli na ang PPA na gumagawa nito pero sa ngayon, ipinagkakatiwala na nila ito sa kapulisan kung saan sila ang may jurisdiction nito dahil nasa labas ng pantalan nangyayari ang transaksyon. Para sa Balitang A to Z, Kim Salinas. Nakaalerto na rin ang pamunuan ng Philippine Coast Guard sa paparating na long holiday weekend, bunsod nga ng barangay elections at undas. Pinakalat na ng PCG ang nasa 20,000 itong tauhan sa lahat ng mga pantalan, bunsod na inaasahang bugson ng mga biyaherong uuwi sa mga probinsya. Ayon kay PCG spokesperson Real Admiral Arman Barilo, nakikipagtulungan na sila sa Philippine Ports Authority at Maritime Industry Authority o Marina para maisaayos ang seguridad ng lahat ng pantalan sa buong bansa. Tutulong rin ng PCG sa pagpapanatili ng maayos at mapayapang halalan sa mga isla ng Pilipinas sa Lunes, araw ng BSK. Ang instruction po ni Admiral Gavan sa lahat ng personnel ng Philippine Coast Guard ay maging visible sa lahat ng mga pantalan at yung mga security forces na itatalaga natin sa barangay election ay dapat in place na. Ininspeksyon na rin kanina ang Ninoy Aquino International Airport upang matiyak ang seguridad ng mga pasahero sa holiday break. Pero ang paghuhubad ng sapatos bilang bahagi ng screening, bakit nga ba nagpapatuloy pa rin? Ang sagot ng Manila International Airport Authority alamin sa Balitang A to Z ni Ian Maghanoy. Sinuyod ng pamunuan ng Ninoy Aquino International Airport o NAIA ang 3 terminal nito sa Pasay City pasado 10:00 kaninang umaga. Ang pakay ng Manila International Airport Authority o MIA, siguruhing maayos ang seguridad ng mga pasahero ng paliparan lalo't papalapit na ang undas at October 30 Barangay and Sangguniang Kabataang elections. Last week, we have already cascading the security protocol that we will institute just in case mayroon instant or urgent emergency that will crop up during this particular long holidays. Based on coordinating with the airlines, wala tayong nakikita na significant na 30-40% increase. It's really, since marami na rin talaga nagta-travel, normal na ulit yung air travel, it's just a slight increase of 8 to 10% over on a daily basis for this 10-day period. Kanina, maluwag pa ang naging pila sa international flight ng NAIA Terminal 1 sa parehong departure at arrival area nito. Lahat ay isinailalim sa screening, katulad ng pagdaan sa walk-through metal detector. Pinaikot rin sila ng 360 degrees para naman ma-check ng airport security ang laman ng kanilang mga bulsa. Ang mga gamit, idinaan sa advanced imaging technology upang ma-detect ang mga illegal na bagay. Dito sa departure area ng NAIA Terminal 1 ay required pa rin maghubad ng sapatos ang mga pasaherong dadaan sa initial screening. Ito ay kahit nag-issue na ang DOTR noong nakaraang linggo na tanggalin na ang mandatory removal of shoes policy sa naturang paliparan. Pero paglilinaw ng MIA, may mga piling pagkakataong kasing kailangan itong gawin, partikular sa mga papuntang Estados Unidos. Dahil may mga risk profiling tayo di ba? So may mga ibang times na may mga sasabihin na kailangan pa rin magtanggal ng footwear, although it's no longer 100% katulad po than what was implemented earlier this year po. Pero ang prosesong ito, tinapatan naman ng mga karagdagang tatao sa immigration booth na pampabilis ng pila. Nakita natin na ang pagpipila sa immigration, nakita natin itong 43 to 44 counters na nai-open talaga natin is very seamless ang experience ng ating mga pasahero. Kakaunti naman ang pila sa parehong departure at arrival area ng Terminal 2 o ang pinaghalong domestic at international flight. Pero ang Terminal 3 na halos puro domestic flight ang schedule, may kahabaan ng pila sa kabuuan. Ayon sa MIA, sa unang 3 araw ng holiday magdadagsaan ang mga pasahero sa Terminal 3, habang sa huling 3 araw nito ay mas dadami ang mga babalik mula probinsya pauwi ng Metro Manila. The 1.2 million is very manageable for NAIA over a 10-day period. We do have 10 fire trucks ready to respond to any emergencies within the NAIA complex. Para sa Balitang A to Z, Ian Maghanoy.
Samantala, nag-inspeksyon na rin ng Metro Manila Development Authority sa mga bus terminal sa Metro Manila ngayong hapon. Ayon sa MMDA, naasahan nila ang simula ng dagsa ng mga biyahero ngayong gabi. Pero posibleng nakaspread out ang bilang ng mga ito sa mga susunod na araw dahil nga kasabay rin ng undas ang barangay elections. Tiniyak naman na ahensya na nagdagdag na sila ng tao para alalayan ang mga pasahero. Pero ngayon pong Oplan Undas, nagpaano rin kami ng additional enforcement and also added road emergency group para mag-monitor. Coordinated naman kami sa mga terminal managers at nandito yung hepe namin sa EDSA to monitor at to make sure na yung mga nakahambalang mga taxis, mga bumababang even private vehicles, makontrol. Sa southern part ng Metro Manila, nasa 1.6 million na pasahero ay inaasahang daragsa naman sa Parañaque Integrated Terminal Exchange o PTEX sa paparating na weekend. Ayon kay PTEX Corporate Affairs and Government Relations Head Jason Salvador, maaga nilang ginawa ang paghahanda para magkaroon ng komportableng biyahe ang mga magbabakasyon. Sinabi rin nito na nakipagtulungan na sila sa LTO para masuri ang kung nasa tamang pangangatawan ng mga driver bago bumiyahe at kinakailangan din nila na sumailalim ang mga ito sa drug test upang masiguro ang kaligtasan ng mga pasahero. Hinihikayat din ng PITX ang mga pasahero na bumili na ng tiket ng maaga para wag nang maabala. Samantala, nagsagawa naman ng surprise inspection ng Department of Trade and Industry sa Dangwa Flower Market sa Sampaloc, Maynila bilang bahagi yan ng kanilang Oplan Bantay Presyo Undas 2023. Ayon kay Trade Assistant Secretary Mary Jean Pacheco, inikot nila ang Dangwa upang alamin kung nagkaroon ba ng pagtaas sa presyo ng mga bulaklak, lalo na at isa ito sa pangunahing binibili ng mga Pinoy tuwing araw ng mga patay. Nilinaw ng ahensya na walang kontrol ng DTI sa suggested retail price o SRP ng mga bulaklak dahil hindi ito nabibilang sa prime commodities. Nag-ikot din ng DTI sa isang supermarket kalapit ng Dangwa upang inspeksyonin naman ang presyo ng mga kandila doon. Tinawag na fake news ng Malacanang ang kumakalat sa mga social media na sinuspinde umano ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang lahat ng pasok sa October 31 at November 3. Ayon kay Executive Secretary Lucas Bersamin, walang plano ang palasyo na magdeklara ng pista opisyal na sa nasabing mga petsa. Sinabi pa nito na regular po ang pasok sa October 31 at November 3. Kaya naman ang magiging official holidays lamang ay sa Lunes, October 30 sa BSKE at sa November 1 at November 2. Iimbestigahan na ng Commission on Elections ang nasa likod ng nangyaring vote buying sa Navotas kahapon. Isang babae kasi ang naabutan ng mga otoridad na namimigay ng mga envelope na may lamang 300 pesos sa 200 individual para umano sa watchers training. Pero ayon kay Garcia o COMELEC Chairman Garcia, hindi siya naniniwala na para sa watchers training ay pinapamahaging pera dahil hindi naman kailangan kasing dumaan sa naturang training. Nagbabala rin ang COMELEC Chairman na oras matunton kung sino ang nasa likod ng vote buying ay agad na i-disqualify at papatawan ng parusa ng pagkakakulong ng 1 hanggang 6 na taon. Habang hinihimok rin ng opisyal ang mga nahuli na ilantad na kung sino nga ba ang nasa likod para hindi na mapasama sa kakasuhan. Utak nagte-training ng mga watchers, wala namang trainer, walang watchers kit, wala namang kahit na anong mga ginagamit para i-train yung mga allegedly mga watchers daw pong iyan. Sin whether you are an elective official or an appointive official, pag ang issue na po pamimili, sobra't doble po ang galit ng Commission on Elections dyan. Para na rin po yung galit namin kapag kami karahasan na against po sa isang kandidato na tumatakbo, isang incumbent na tumatakbo. Handang-handa na ang Bureau of Jail Management and Penology o BJMP sa paparating na barangay at sangguniang kabataan elections sa Lunes. Ayon kay BJMP, spokesperson Jail Chief Inspector J. Rex Bustinera, nakikipag-ugnayan na sila sa Philippine National Police at COMELEC para magkaroon ng dagdag na seguridad sa araw ng eleksyon sa loob ng New Bilibid Prison. Dagdag pa ni Bustinera, nasa 29,000 na persons deprived of liberty ang inaasahang boboto sa loob ng Bilibid. Nasa 1,900 na preso naman ang kinakailangang escortan para makaboto sa kanilang mga community precinct. Handang-handa na po ang BJMP para bumoto ang ating mga kapatid na pansamantalang nakabilanggo at nasa kustodiya namin. Ibabiyahe po natin ang balota at ayaw din po nating ma-taint ng integrity ng ating election process. Kailangan ma-secure ang balota, ang ating COMELEC officers galing sa presinto papunta sa jail at from the jail pag nakaboto na, pabalik naman.
Dumating na sa karagatan ng silangang Luzon ang USS Ronald Reagan, ang tanging tinaguriang forward deployed aircraft carrier ng Amerika para magsagawa ng flight operations sa West Philippine Sea. Ayon kay United States Embassy in the Philippines spokesperson Kenisha Gango Padhay, simbolo ang pagbisita ng naturang barko ng matibay na alyansa at pakikipagtulungan ng Estados Unidos sa Pilipinas. Bago nito, nagsagawa rin ng flight operations sa mga fighter jet ng USS Ronald Reagan sa South China Sea nitong weekend, bagay na hindi nagustuhan ng China. Ngunit sinabi naman ni Gango Padhay na matagal nang planado ang pagbisita ng USS Reagan sa Pinas at bahagi rin ito ng kanilang misyon na pagpapatrolya sa Indo-Pacific region. Well, the visit of the Ronald Reagan has been planned for some weeks. In response, I would just say that these visits are part of our alliance. They happen all the time at regular intervals. And other governments can read into it what they will, but we have an ironclad alliance with the Philippines, and we're very glad we can have these kinds of visits because they really show the strength of our relationship. Sea of Asia o Karagatan ng Asya. Ito ang bagong terminolohiyang itinutulak ng Department of Justice na gagamitin ng Pilipinas sa pagsasampa ng kaso kontra China ukol sa mga nasirang corals sa West Philippine Sea. Ayon kay Justice Secretary Jesus Crispin Remulla, tinutukoy ng Sea of Asia ang katubigan na ginagamit ng buong mundo nang hindi naman pinahihina ang kaso ng Pinas. Sa 2024, target ihain ng Pinas ang environmental case kontra sa China. Yeah, satellite, cinematography, location-based photography, para mapakita yung karumal-dumal na ginagawa ng China sa ating mga karagatan. Sa karagatan ng... Susunod sa ating balitang A to Z Sports, kilalanin ang mga Pinoy na nagwagi sa football at Parachutes. At mamaya sa ating balitang showbiz, alamin ang mga nagsipagwagi naman sa back-to-back pageant finals. Abangan ang kumpletong ulat sa pagbabalik ng Balitang A to Z. Nakahanda si dating Health Secretary at Iloilo 1st District Representative Janet Garin na harapin ang ipinapataw na kaso ng Ombudsman. Naharap kasi sa kasong graft at illegal use of public funds of property si Garin dahil sa pagbili nito ng Dengvaxia vaccine. Iginiit kasi ng Ombudsman na hindi kasama sa Department of Health Expanded Program on Immunization para gamitin ang 3.57 billion pesos para sa pagbili ng naturang bakuna. Bukod kay Garin, kinasuhan rin sina Health Undersecretary Kenneth Go, Health Officer in Charge Director Maria Joyce Ducusin at dating Philippine Children Medical Center Executive Director Julius Lecciones. Pero iginiit naman ni Garin na makailang beses na siyang nagpaalala sa posibleng side effect ng gamot. Magugunitang maraming mga bata na sawi matapos matulukan ng kontrobersyal na Dengvaxia vaccine. My credentials that has been vilified. We have all been criticized when this mess started way back in 2017. We have to put an end to this Dengvaxia issue. Any vaccine that is put into the limelight will actually affect the vaccination program. Pinabulaanan ni House Minority Leader at ACT Teachers Party List Representative Franz Castro ang haka-hakang mayroong umanong namumuong alyansa sa loob ng Kamara para tutulan na magkaroon ng confidential funds si Vice President Sara Duterte. Ayon kay Castro, matagal na silang tutol na magkaroon ng CIF si Duterte dahil naniniwala silang hindi naman ito kakailanganin ng kanyang ahensya. At noon pa man daw ay hindi na sila naging pabor sa mga plano ng administrasyon, kaya anyay malabo na magkaroon ng kampihan sa mababang kapulungan. Matatanda ang nag-ugat ang espekulasyon na nagkakaroon ng alyansa ang Makabayan Bloc at si House Speaker Martin Romualdez matapos magbitiw sa lakas CMD si VP Sara at pagtatanggal kay dating Pangulong Gloria Arroyo bilang Senior Deputy Speaker. Siguro yung sinasabing connivance with the Speaker, it's baseless. Baka imagination na lang nila yon. Without the speaker at the scene, nakita naman ninyo kahit na hindi nga yung Congress na ito,
in the past Congress ay kinikriticize naman talaga namin itong confidential funds, mga intelligence fund, itong mga lump sum at saka mga pork barrel type na mga pondo. Isang pulis ang itinuturong person of interest sa pagkawala ng beauty pageant contestant na si Catherine Camilon. Ayon kay PNP, Calabarzon Chief Police Brigadier General Paul Kenneth Lucas, ang pulis umano ang huling katagpo dapat ni Camilon nung araw na mawala ito. Samantala, hinihiling na ng Philippine Coast Guard sa Marshall Islands na payagan silang inspeksyonin ng oil tanker na bumangga sa isang bangka ng mga Pilipinong mangingisda sa Agno, Pangasinan. Ayon kay PCG spokesperson Rear Admiral Arman Balilo, sinulatan na nila ang naturang bansa at hinihintay nila ang magiging tugon habang nagpapatuloy ang investigasyon kung saan 3 sa mga mangingisda ang nangyari sa banggaan. Wagi ang Philippine National Women's Football Team Pilipinas kontra Chinese Taipei 4-1. Sa unang laban nito sa ikalawang round ng AFC Women's Olympic Qualifying Tournament sa Perth, Australia kanina. Unang nakapuntos ang Chinese Taipei sa umpisa ng second half, ngunit agad nakabawi ang Pilipinas sa pangunguna ng 2 puntos ni Serena Bolden. Tumulong pa sa pagsiguro ng panalo ng bansa sina Katrina Gililu at Hannah Anes. Gagamitin ng Pilipinas ang panalo upang matulungan naman sila sa pagbangga kontra mas malakas na kupunan at host Australia sa linggo. Posible namang makapasok ang Pilipinas sa sunod na round at makalapit pa sa pagpasok sa Paris Olympics kung mangunguna sa kanilang grupo at tatalunin ng Australia at Iran sa November 1 at tatanghaling best runner-up finish sa dulo ng torneo. Samantala, humakot naman ng medalya ang Philippine Paralympic Chess Team sa 4th ASEAN Games para Games sa Hangzhou, China. Kabilang narito ang 3 gintong medalya ni Menardo Redor sa Men's Individual Standard 6, Shazer Mendoza sa Women's Individual Standard P, at ang grupo ng mga Pinoy sa Men's Standard. Nakasungkit din ng 2 silver medals ang grupo ni Henry Roger Lopez, Sander Severino at Jasper Rom sa Men's Standard at sa Men's Individual Standard ni Lopez. Mag-uuwi pa ng 2 bronze medal ang Pinas mula naman yan sa Women's Standard at kay Severino sa Men's Individual Standard. Sa aming pagbabalik, mga nagsipagwagi sa back-to-back pageant finals, kilalanin. Manatiling nakatutok, kayo ay nanonood ng Balitang A to Z. Diana Foster ng Peru ang nagwagi bilang Miss Grand International 2023. Pambato ng Pinas na si Nikki Moara, bigong makapasok sa top 20. Samantala, kilalanin naman ang bagong Miss Philippines 2023 mula Bulacan. Ang detalye sa Balitang A to Z Showbiz ni Lane Garcia. Miss Grand Philippines. Bigo ang pambato ng Pilipinas na si Nikki Demora na maiuwi ang corona sa Miss Grand International 2023 na ginanap sa Vietnam. Hindi na nagpatuloy ang Filipina-Brazilian sa top 20 ng pageant. Natapos man agad ang kanyang journey sa Miss Grand International 2023 Coronation Night, proud pa rin ang ating mga kababayan sa ipinamalas nitong galing at talino bilang isang kandidata sa isang international pageant. Habang maswerteng nasungkit ni Luciana Foster ng Peru ang corona at tinanghaling Miss Grand International 2023. Pinalitan ng bagong reyna mula Peru si Isabela Menin ng Brazil matapos talunin ang 69 na kandidata mula sa iba't ibang panig ng mundo. Nakuha naman ng Myanmar ang first runner-up na siya ring nakapag-uwi ng mga special awards na Miss Popular at Country's Power of the Year. The new Miss Philippines is Bulacan! Althea Ambrosio!
Samantala, may bago ng Miss Philippines Queen. Yan ay ang Bulakenyang si Alitea Ambrosio. Naganap ang kompetisyon na yan sa Mall of Asia Arena nito lamang Martes. Sa pagkakapanalo, ipinasa ni supranational first runner-up at Miss Philippines title holder Pauline Amilings ang corona kay Alitea. Si Alitea ang natatanging kandidata na sumagot ng full Tagalog sa question and answer portion, isang patunay sa paninindigan ng pagka-Pilipino. Tatlo ang sumasagisag sa totoong pagkakakilanlan nating mga Pilipino. Una, ang ating wikang Filipino. Pangalawa, ang ating kulay kayumanggi na sumasalamin sa ating kasipagan. At pangatlo, ang pagmamahal sa bayan. At mapapahalagahan ko ito kung ako ang hihiranging The Miss Philippines. Dahil ako ang The Miss Philippines sa wika, balat at gawa. Ang mga hinirang na panalo ay nakatakdang ilaban sa mga prestigious international competitions na nakatakdang i-announce ng mga organizers sa susunod na taon. Para sa balitang A to Z Showbiz, Lynn Garcia. Good news naman sa pageant fans pa rin. Itinanghal na third runner-up ang pambato ng Pilipinas na si Nicole Borromeo sa katatapos lang na 61st Miss International 2023 na ginanap sa Tokyo, Japan ngayong gabi. Pasok ang Philippine Bet sa top 7 at maswerteng nakaabot sa inaabangang question and answer portion na kinabibilangan ng bansang Colombia, Venezuela, Mexico, Thailand, Bolivia at Peru. Hindi man tuluyang naiuwi ang inaasam-asam na corona, proud pa rin ang supporters at kapwa Pinoy kay Nicole sa ipinamalas na galing nito sa larangan ng international pageant. Kinoronahan naman si Andrea Rubio ng Venezuela bilang Miss International 2023 habang wagi bilang first runner-up ang mula Colombia na si Sofia Osillo Luna. Second runner-up naman si Camila Diaz-Tannery ng Peru. Kung kayo ay may kwentong kakaiba, mga kwento ng pag-ibig o storya ng inspirasyon at pag-asa, maaari niyo itong ibahagi. Sumali sa ating Facebook group na Balitang A to Z. Panoorin ang replay ng ating programa at sundan ang ating social media pages. Hanapin ang Balitang A to Z. Ang ating pabaong quote of the night ay mula sa American writer at journalist na si Miriam Beard. Ayon sa kanya, ang pagpunta sa ibang lugar ay hindi lamang basta makabubusog sa ating mga mata, ngunit makatutulong sa pagbabago ng ating pananaw habang tayo ay nabubuhay. At yan ang mga balita at impormasyon, mga kwentong may dalang inspirasyon na tinutukan ng Balitang A to Z. Ako si Barbie Mulak, maging maalam, makialam. Magandang gabi sa'yo, Pilipinas!